Isang magandang gabi. It's Friday mga kabarangay. Welcome po sa Balitang Lagro Live, the late night edition. Magandang gabi po. Luis Edge po kasama natin ang ating mga co-host. Simulan natin sa aking kaliwa. Kapepe, bati ka muna, Kapepe. Hello, good evening. Yun. And of course, we got Dalisay. Dalisay, magandang gabi. Yes, good evening. Welcome po sa ating Balitang Lagro Live. At ang tabayanan niyo po mamaya ang ating mga panibagong aspiring candidate for kagawad, no? Ng ating kakapayan namin. Ayan. At of course, Teacher Ana, maraming salamat sa ating yung presensya ngayon. Importante yan. Teacher Ana, magandang gabi. Hello, good evening po sa lahat ng televiewers ng Balitang Lagro. Ayan. And of course, Boy B, magandang gabi sa iyo. Magandang gabi sa inyo, mga Ginoo at Ginang at ating mga kabarangay. I hope you had a great week. I hope you had a great week. Salamat at sinamahan nyo kami ngayon muli. Doon sa mga nanonood lang natin, yung first time manonood natin ngayon at yung mga dati nang nasanay sa atin, humihingi kami ng paumanhin at medyo may konti kaming delay. Dala na may mga kanya-kanya kami mga lakad, pero binabuti namin na ito pa rin ang aming pangako sa inyo na maihatid namin sa abot namin makakaya yung ating mga aspiring candidates, lalo na sa posisyon na pagkakagawan, no? Ito na yung part 2, no? Dahil nga sa we are short of time, ito naman yung part 2 ng getting to know our ating mga upcoming kagawan. Ito yung mga first timer, no, sa pagkakaalam, pero mas mabuting alamin din natin sa kanila, no? Hindi na tayo magpapaligoy-ligoy pa. Ipasok natin ngayon yung ating mga special guest ngayong gabi. We got Miss Lorraine Lahip. At bukod kay Lorraine, we got si Pastor. Hello, Lorraine. And of course, we got Mr. Roel de la Cruz. Magandang gabi po sa inyo. Ayan. Okay. Hello, Lorraine, Pastor. At saka, andyan ba si Roel de la Cruz? Ayan. Okay na ba na? Magandang gabi. Ayan, okay. Good evening. Gabi. Okay, good evening po. Salamat sa pagkakataon ito at makilala naman kayo, no? Ng ating barangay. Sila po yung ilan po sa, kung hindi ako nagkakamali, correct me if I'm wrong, around 40 candidates, no? Tama ba? Ang tumatakbo sa posisyon ng kagawad? Anybody can answer. 31 31 po, Pastor. 31. ang kagawad. 31 po palang kagawad na tumatakbo. So, ito naman po yung second batch ng ating mga getting to know you na mga kagawad. Pero mabutit maganda't malaman din po ng ating mga manonood ngayong gabi. Siyempre, saan muna sila nagmula? Mga basic information. Siguro, let's start with Pastor, ano hubang magandang itawag sa inyo, Pastor? Anong yung gusto itawag namin sa inyo? Okay lang, kahit pangalan ko na lang, Ernesto. Ka-Ernie. Okay na ba ka-Ernie? Sige. Ayan. Ernie, para ho sa ating mga kabarangay ngayong gabi. Una-una, ilang taon na po tayo dito sa Lagro, ka-Ernie? 33 years. I see. And prior to that, ano ho ba ang, dito ho ba kayo nag-aral? Ano po mga, ano ho nila? Ang mga anak ko lahat dito, pero ako, hindi rito ako nag-aral. Mm-hmm. At nag-ministry ko, una Commonwealth. Ngayon, nasa Nova Proper. Tama lang kasi nagre-repeat ako. I see. At ilan naman po yung mga anak nila? Konti lang. 7 lang. Medyo tinatamad pa tayo niyan. Nag-family planning pa kami noon. Ayan. Pero tapos na lahat. Tapos na lahat. Ay, napakaganda naman po marinig yan. Ernie, last question. Prior to serving the church and promoting the Word of God, ano po ba yung trabaho nila noon bago ho kayo tuluyang nag-full-time pagiging pastor? Ernie? Unang-una, nagtrabaho ko sa Mitsubishi Motors, checker. Mm-hmm. Tapos, nagpa-reference ako, nag-business ako kasama ng mother ko. Sa business namin, naging supervisor ko ron. Ako nagmamanage ng ng mga tao.
Tapos nag-ano rin kami sa DepEd, yung mga disposal ng DepEd. Kaya noon halos kilala ko lahat ng principal dahil ako ang pumapron. I see. Ayun, salamat po sa ganyan. Next, Lorraine, hi. Sa mga hindi nakakakilala sa'yo, Lorraine, matagal ka na rin ba sa Lagro? Dito ka na rin ba lumaki, nag-aral? Yes po. I see. Dito ko So, ibig sabihin, when you say dito ka nag-aral, Lagro Elementary tsaka Lagro High School. Tama ba, Lorraine? O hindi naman? dito sa Manila, pero St. Francis. St. Francis. Did you take up college? Nag-college ka rin po? Hindi. High school graduate, but nag-aral ako ng healthcare provider po. Okay. Eto, sa pagkakaalam mo, Lorraine, naging involved ko rin sa birth before? Tama? Yes po. Sa barangay, okay, sa response team. Barangay Health Emergency Response Team po. Response team. Kasama sina Doc Minet, sina Sir Mike. I see. And may family ka ba, Lorraine? Para at least maano ng ating mga kabarangay ngayon? Opo, may 3 anak. May baby pa, Wow. actually, 9 months old. Okay. Sige. Thank you, Lorraine. And Sir Roel, magandang gabi, boss. Oo. Okay, good evening po. Ayun, good evening, Roel. Para sa kaalaman lang natin kabarangay, ilang taon ka na dito ka ako sa Lagro? Since 1976 po, nakatira po kami doon sa Purok 10 nung ginagawa pa ho itong dulo. 2 years po kami nangupahan doon sa Block 66. Then nung natapos po yung bahay namin dito sa dulo, sa Block 18, 1978 po. Since then, dito na ako nakatira. Ayun. And is it safe to say, alam ko ang huling naging position mo before, nag-work ka rin sa barangay, tama ba? Apo, kinuha po ako ni Cap Leo Gara as a prop leader po ng dulo. Then na-transfer po ako sa Purok 12 since na may nabakante pong position doon. Doon po niya ako tinalaga. Then later on, ibinilik niya pa uli ko sa Purok 1. I see. Going back to Pastor, tama po ba ako? Nag-serve din kayo sa barangay? Lupon department, sir? taga-pamayapa. Naglupon taga papayapa po kayo. Prior to, ito pong term ni Cap Leo. Ni Cap Doon po Leo. kayo, before pa. Hindi. Term ni Cap Leo. Kaka-resign ko lang nung August 15. I see. So, you all have something in common. Lahat po tayo nag-serve sa barangay. So, mas maganda ka kung at least familiar kayo, no? Sa kung ano man mga polisiya meron doon. Before I turn ask yung ating mga co-host na nandito ngayon on the sidelines at saka kasama natin si Dalisay. First question siguro we'll start with Lorraine this time. What made you decide, Lorraine, na tumakbo for this position po? Okay. Nag-decide po ako dahil gusto ko pong ipagpatuloy ang nasimulan ko pong pagsisilbi sa ating barangay. I see. Okay, pa-adjust na, Lorraine, pero sa pagkakaintindi ko, nais mong ipagpatuloy yung nagawa mo Nasimulan ng ko servisyo. pong pagsisilbi, yes po. I see. Okay. And when you say pagpapatuloy, you're pertaining doon sa current naging position natin before sa birth, tama po ba? Yes po. Exactly. I see. And Kuya Roel, ikaw naman bilang purok leader, ano nag-udyok sa'yo na tumakbo naman ngayon bilang ating kagawad, no? Dito sa ating barangay? Actually, siguro puso na rin nag-udyok sa akin. In personal siguro na sabi ko nga, parang may kulang. Although parang may gusto ko i-share sa ating kababayan na medyo dapat pagtuunan na hindi ko naman sinasabi na kulang, nagkukulang si ganito. Parang napipil ko pag
halimbawa napunta ako rito sa position na to o sa makapasok ko sa ganitong position, mas improve ko yung serbisyo na kinakailangan ng tao. I see. And ka Ernie, kayo naman po, medyo yung ano po ninyo, ano ho ang nagmulat sa inyo na naisip niyo po na sumalang sa larangan doon ho ng politika sa pagsisilbi bilang kagawad, ka Ernie? Bilang lupon, nakikita namin ang problema ng mga tao. Siyempre, kami takbuhan ng problema para maayos, kami mga lupon. At hindi naman namin kayang solusyonan lahat yun eh. May mga bagay na hindi namin nahahawakan. At dahil dito, no, na nag-decide ako na tumakbo para kumbaga sa ano eh, makatulong sa tao. Kulang yung pagtulong namin bilang lupon eh. Gusto ko pandagdagan ang pagtulong ko sa tao. So magandang marinig po yan, Pastor. Pasa ko muna, baka may mga katanungan yung ating mga co-host. Let's start with Teacher Ana. Meron ka po mga tanong, Teacher Ana? Okay, so good evening po sa ating tatlong aspirants natin sa for kagawad. Siguro gustong malaman ng ating mga televiewers kung maaari magbigay kayo ng ilang plataforma na pwede niyong iahin o ibigay sa ating community para po at least may mga idea rin po yung ating mga televiewers. Direct to the point. Siguro, Teacher Ana, let's start this time with Pastor, ano po ba, meron po ba kayo, kung hihingan po kayo ng at least 3 plataforma na naaayon sa nais po ninyo na mga pagbabago, ano po yung 3 plataforma? Saan po kayo nakatutok? Kung sakasakali pala rin po kayo magigagawan? Actually, merong batas ng Republika ng Pilipinas 8491 sa panahon ni Fidel Ramos, February 12, 1998. Gusto kong tutukan ito, no? Pero mas tututok ako sa dalawa. Makadiyos, makatao, makabansa, at kalikasan. Pero mas iibayuhin ko ng pagtutok sa makadiyos at makatao. Ayoko pong gumawa ng malaming plataforma. Ang katotohanan, karamihan ng plataforma na yan ay nangangailangan ng budget para magawa. Wag po kayo magagalit Wala naman sariling budget ang kagawad eh. Hindi katulad ng councilor, pwede silang mangako ng mangako, mga congressman, dahil may sarili silang budget. Pero ang kagawad wala. Honorarium lang. Depende na lang kung bigyan sila ng kapitan ng committee chairmanship at dun sila tututok sa ibinigay ng kapitan sa kanila. Okay, salamat Yan lang po. po. Salamat po sa pag-share po ninyo ng mga plataforma at nakatutok po doon sa pagiging sa passion ninyo, no? Salamat naman, ka Ernie. Carwell, ano naman po ang, kung tatanungin kayo, mahingin kayo ng at least 3 programa o plataforma na nais po ninyong isulong, no? At ano ho kaya yung 3 plataforma na yon, kung matanong ko lang? Actually, sa totoo lang, hindi lang dapat 3 yan eh. As a nung naging purok leader ako, naramdaman ko talaga yung, alam mo yung problema ng, di pang sarili problema ng naririnig ko, sinasabi sa akin, sinusumbong sa akin. So, that time no, nakakabuo talaga ako ng mga, ano ba dapat ihain? Real talk lang tayo actually, ano yan eh, nagsusumbong na yung tao kung ano yung need nila. So, wag na natin pahabain pa. Kung tututukan natin, siguro unang-una yung pangangailangan ng senior citizen na which is na napakadali lang naman talagang gawin. Ayoko kasi na yung maraming pasikot-sikot na ang daming dinadaan ng mga departamento pero pwede naman natin ibigay ng mabilisan yung hanggat maaari, pwede naman natin ihatid yung serbisyo katulad sa PWD, senior citizen. Sa mga edukasyon naman, talagang dadaan naman talaga sila sa mga proseso na kinakailangan na
hinihingi ng ating gobyerno, which is na halimbawa mga katulad ng hindi naman tayo pwedeng na makakuha talaga ng mga benepisyo sa gobyerno nang hindi dumadaan talaga sa barangay. Okay, yung pangalawa naman, siguro as a purok leader, napansin ko rin din yung hindi ko sinasabi ng kakulangan ng seguridad. Siguro pwede ko sabihin na dagdag seguridad. Katulad ng mga nababasa ko sa mga hinaing. Ako kasi dumedepende kasi ako doon sa masa. Hinaing ng katulad niya, meron, babalita ko, may mga natutukutan, nasasalisihan, mga ganon. So, doon ako nakapokus. So, once na nakapokus ako doon sa mga ganong hinaing, so, doon ako nakakagawa ng ano ba talagang plataforma na pwede natin ibigay doon. Ano ba mga pwede natin tulong. Siguro, dagdag CCTV, mga ganon, na tulong na ano. Although, tama si Pastor na medyo kakailangan din ng budget. So, pwede, pero as a kagawad, pwede naman natin isulong yun. At the same time, may gobyerno naman po tayo na pwede natin hingan ng tulong. Tulong pinansyal kung nararapat talaga, kung ma-justify naman po natin na talagang kinakailangan, why not? Talagang tutulong po sa atin ng gobyerno. Pangalawa po, yung pong siguro gusto ko rin ma-involve yung pong mga tao natin dito, lalo na po yung mga walang ginagawa sa bayan, yung bang naboboard na lalabas na sila, lalabas na sila ng bahay, magtatapon ng basura, and so on, nadudula sila sa loob ng bahay. Siguro yung mga tulong na, yung mga maliliit na pagkakakitaan, siguro pwede natin ibigay sa kanila konting pananim, din susuportahan lang ng gobyerno po, susuportahan din ng barangay. Siguro pwedeng para at least kahit papaano, nalilibang ang bawat mamamayan po sa Barangay Greater Lagro. Salamat ha. Salamat Lord. And Ma'am Lorraine, kayo naman po. Same question po. Okay po. Ano po yung mga maaari niyong ma-share na programa o plataforma na inyong yung mga advocacy niyo na ma-share sa amin? Siguro dahil nga galing ako sa Barangay Health Emergency Response Team, so focus ako sa health and mag-conduct na trainings or seminars na sa health din, regarding din sa health. Para ang bawat isa, syempre magkaroon ng knowledge, kung minor lang naman yan, kaya nilang maanuhan ng at least meron silang training. I see. Aside, so ang plano, correct me if I'm wrong, Ma'am Lorraine, bago ko ipasa kay Dalisa, baka kung may katanungan siya or from our audience. Lorraine, pag sinabi mo na nais mong mag-share ng knowledge, training ba yung binabanggit mo? Training? Yes, na training. I see. Like first aid training, basic life support training, yung mga ganun. Kasi dito kasi sa atin, alam niyo naman po na sa birth, ilan lang kami. So, hindi namin ma-accommodate lahat if sabay-sabay na emergency. Ayun po. Salamat, Lorraine. Dalisay, may mga katanungan ka ba ako or meron kang nakikita mga tanong mula sa ating live audience ngayong gabi? O wala kang mic, Dalisay? Naka-mute ka yata. Alright. So ito para sa lahat, no? Since marami naman silang nabanggit na plataforma, so ano ba talaga yung nais nilang maging committee para kung sakaling sila pala rin, ano? At yung sa mga committee na yan, na nais nila, ano ba o paano ba nila ito gagampanan? Katulad ng kay Ma'am Lorraine Lahip, siguro parang sa health yung binabanggit niya. So paano niya ito gagampanan? And so on kay Sir Roel kung ano yung kanyang committee na ininanais. Ayun. Siguro maganda simulan naman natin kay Carwell. Kung ikaw ako pala rin, Brad, na manalo bilang kagawad at sabihin ng kapitan, anong komite papiliin ka, anong komite nais mong
ipasa sa'yo na magiging passionate ka doon? Anong committee yun at bakit? Siguro pipiliin ko yung sa health. Kasi talagang since na naging purok ako, mas yun yung dapat pagtuunan natin ng pansin. Kasi ang nakikita ko ng mga nagiging proyekto po, parang hindi siya yung continuous na, kasi minsan pag napansin ko po, pag halimbawa po mayroong proyekto ang mga councilor, let's say sabihin natin libreng check-up, nagdadagsaan po ang mga senior citizen natin. Siyempre kung magkakaroon po tayo talaga systematic na halimbawa ay makakakuha po tayo ng pondo o makakakuha po tayo ng mga mag-i-sponsor, at least yung bang kahit ba once a month, at least, kasi minsan napansin ko po, pag po nagkaroon po tayong medical mission, usually po 3 months, 6 months, kaya po ang tao po dagsa, at tao yung mga senior dagsa, yung mga gusto magpa-check up dagsa. So medyo yun po yung pagtutuunan natin, although medyo minsan may kakulangan pa rin naman sa minsan nawawala yung sa optal, sa dental, bibihira ho yan. Sana yun po yung isa sa mga priority ko para matuunan natin. Yun po committee nun, at sa siguro committee rin ng environmental. Gusto ko rin po kasi makatulong na may mga problema naman ho tayo na hindi naman natin na agad na nasusolusyonan. Minsan po talaga pagdating sa environmental, katulad siyempre kasama na po yung mga sa mga problema sa aso, problema sa basura. Kung magkakaroon po tayo ng ordinansa, barangay ordinance, siguro po at may implement na maayos, masasabi sa tao, mapapaliwanag sa tao bakit kailangan itong ordinansa na to, which is na i-base din natin sa Quezon City Ordinance. So why not, di ba? Kailangan talaga may ordinansa tayong patutupad. Saka kailangan din talaga na ipapaliwanag sa tao bakit natin kailangan itong ordinance. At huwag naman sana kayo magagalit. Kaya ito ginawa ng ordinance, ito ay parang pangkalahatan. Ayun. So, tulad na banggit mo, Caruel, it's either health, Committee on Health, or Environment, no? Ma'am Lorraine, kayo po, kung sakasakali pala rin, ano pong committee? Pero mukhang alam ko nang isasagot niya, pero yes po. Health Committee po. Health Committee. Sige po. Wala nang ibang committee bukod po sa health? Ang talaga yun ang pakakatutukan nyo if given the chance to serve the community as a kagawad? Actually, oo. Since yun po yung linya ko, no? Mahirap po kasi maghawak ng ibang committee, hindi naman natin magagampanan po ng maayos. Kung ano man po ang maging concern ng ating mga barangay, hindi po natin magagampanan. So, kung ano po yung linya natin, siguro para sa akin, since dati na po ako sa Barangay Health Emergency Response Team, and nag-aral po akong healthcare provider, yun po ang health committee po. Salamat na rin. And Ka-Ernie, kung sakasakali naman po tayo naman pala rin at bigyan kayo ng pagkakataon na papiliin ng komite na ipapahawak sa inyo, ano po ang nais po ninyong piliin komite? Kung magkakaroon, gusto kong hawakan ng moral recovery program. Bakit po? Ang gobyerno natin nakatutok na sa ganyan. Ang PNP o sa Krame. Kasi isa rin po akong chaplain eh. Kaya alam namin yan. At ayon din sa pag-aaral, pag ang isang bansa ay bumababa ang moral, kumbaga sa hindi sila nagiging matagumpay na. Kahit ang Amerika, hindi na ganyan kasensado. Bakit po? Dahil ang moral ng Amerika ay bumababa na. At kung sa Pilipinas patuloy na bababa ang moral natin, ano mangyayari sa atin? Lalo sa barangay. Kung patuloy na bababa ang moral natin, anong mangyayari sa atin? Kailangan ayusin muna natin ang sarili natin. Ayusin muna natin ang moral natin. Pasensya na kayo kung medyo masasaktan kayo, ha? Ayusin muna natin ang moral natin bago tayo maglingkod. Kaya kailangan natin ang moral recovery program. Total, yan naman ngayon ang inaano ng Krame, meron ang kasimbayanan eh.
Ibig sabihin, simbahan, barangay, at mamamayanan na nakapokus sila ngayon. Pumupunta sila sa barangay, pumupunta sila sa eskwela. May mga lingkod ng Diyos, may mga chaplain na pumupunta riyan. At dahil isa rin po ako bahagi, kanya lang hindi ko matutukan pa, kung loloobin na magkakaroon ng committee na moral recovery program, yan po ang pipiliin ko. Pero depende nga rin po sa kapitan kung ano ibibigay sa aming kumbaga sa committee, chairmanship, depende. Pero kung ano man ang ibigay sa akin ng kapitan, gagampanan ko at maglilingkod ako ng taos-puso. Yan lang po. Salamat pa. Kaya Ernie, follow-up question. Kung sakasakali, wala pa pong ganong klaseng komite at open naman kayo na mapagpasahan ng ibang komite? Tulad ng Open. halimbawa, open naman po dyan at confident naman po tayo mahawakan po natin yan. Tama po ba ako? Oo. Basta kung ano ibibigay ng kapitan, kasi nasa kapitan yan eh. Kung ano ibibigay sa inyo. Basta ako, susuporta ako sa kapitan. Maglilingkod ako na kung ano mong committee ang ibigay sa akin ng taos-puso. Kagaya po sa Lupon. Sa Lupon, nung pandemya, patuloy kaming pumapasok, patuloy kaming nariyan. Kahit na mga senior na yung kasama ko. Bakit po? Kasi alam namin na may taong nangangailangan sa serbisyo namin. Kaya kung ano ibigay mo ng kapitan, siyempre, may mga taong nangangailangan sa serbisyo yun, gagampanan ko ng taos-puso. Salamat sa sagot po kay Ernie. Yes, Teacher Ana, meron ba tayong tanong mula sa ating live audience or meron ka pong katanungan na nakahang? Dito po meron galing kay Sir Sir Glenn Ryan Parefiel. Kanino po? Kay Sir Ryan Parefiel. Okay. Ano po Ano tanong, po pwedeng Teacher Ana? solusyon para po sa mga commuters na late night at early morning pumapasok? So ang tanong tungkol naman sa traffic or transportation, ano? Siguro I think let's give first this question to Ka-Ernie. Ka-Ernie, sa tanong daw po, ano daw sa tingin yung solusyon para daw po sa ating mga kabarangay, mga commuters na pumapasok na madaling araw at yung maaga naman daw pong pumapasok. Ako ngayon tatanungin, meron ho ba kayong naisip na solusyon sa kasalukuyang suliranin ukol sa trapiko o transportasyon sa ating barangay? Actually, hindi naman masyadong nagta-traffic sa atin dito. Labas na ng Lagro kung mag-traffic. Pero ang problema, kung madaling araw sila papasok at late night sila, medyo may danger sa kanila dahil hindi na alam kung ano mangyayari. Kaya ang solusyon niya, siyempre, kailangan yung BPSO natin ay alerto rin sila. Nakabanday sila sa bawat lugar, lalo na sa entrada ng Lagro taas at yung sa may Bristol. Kaso ang problema sa Bristol, no? Wala nang sasakyan na papasok. Yun ang problema. Kaya pwedeng kausapin natin yung mga tricycle driver kasi ang tricycle nasa itaas lang eh. Paggabi, wala nang sa Bristol, wala eh. Pwedeng may magantay naman doon. Para sa ganun ay hindi delikado sa mga commuters na makauwi sa kanilang bahay. Maayos ang magiging pag-uwi nila sa bahay. Kasi yun lang naman eh, ang tanong eh, yung patungkol sa commuters na late night at magang umaalis. Kung visible ang BPSO, ligtas sila. Yan lang. Salamat ka Ernie. Caruel, kung sakasakali si ka Ernie tricycle, kayo naman po anong mode of transportation ang naisip ninyo para kahit papaano mapunan yung kasi alam nyo sa mga kabarangay, marami sa atin nasa tulad ng inyong likod, nasa BPO industry, mga call center agents. So ang mga uwian niyan erratic, karaniwan yan, minsan ang biyahe pasado alas 10 na ng gabi o minsan uuwi sila madaling araw at tama si ka Ernie. Mahirap sumakay magkabilang entrance exit sa taas at saka dito po sa baba. Caruel, kung ikaw po tatanungin, ano pong sa tingin mong magandang karampatang solusyon? At napapwede nating yung doable ba? Ukol sa ganong klaseng suliranin?
Okay. Ang transportation kasi dito sa ating Lagro, binubuo lang naman ng iilan lang. Kumbaga sa loob ng Lagro, katulad ng meron tayong biyahe ng bayan, meron tayo ng tricycle. Pero syempre, hindi naman natin mapoport sila na bumiyahe o i-force natin sila na bumiyahe ng mga ganong oras. Pangalawa, anong oras ba? Yung sinasabi nilang early hour. Kung 4 o'clock naman siguro, para sa akin, kasi minsan may mga nagtatanong na rin sa akin sa through messages, meron naman talaga akong bumabiyahe. Yun nga lang ho, wala ho talaga pumapasok dito sa Lagro ng mga ganong oras, 4 o'clock. Usually po talaga, maglalakad po talaga sila kung manggagaling po sila sa dulo, mula po sa Arco, bababa po talaga sila hanggang doon po sa babaan, doon sa may stoplight. Yun po yung mga pinaka-safe. Unang-una, syempre, kailangan doble ingat kasi talagang that time ho nun, yung pong hihilingin ng mga kabarangay natin, medyo mahirap na naman solusyonan. Hindi naman natin pwede sabihin na maglagay tayo ng libre sakay dyan. Medyo imposible naman ho yung ipapangako po natin. Siguro, kung halimbawa makakausap po natin yung mga pamunuan ng mga nagmamaneho po na katulad ng Latoda, kung halimbawa po meron naman po siguro sila na willing, hindi ko po sinasabi na pipilitin natin. Kung meron naman silang willing na bebiyahe naman ho ng pang-umaga, siguro pwede naman natin sila na papwestuhan sa mga designated area na at least malalaman po ng mga residente, dito pala sa may Arco, meron palang tricycle dito, di maghahatid. Yun nga lang ho, sinasabi ko nga ho, nasa decision pa rin ho naman ng mga tricycle driver yun, kung willing sila na gigising ng ganong oras para sa mga particular na mga residente natin na ganun nga ho pumapasok. Ibig sabihin, in short ho, makikipag-usap po tayo sa mga pamunuan po ng iba't ibang transportation para ho sa mga ganyang problema. Salamat ka, Ruel. May nagbanggit si Ms. Beng Tesoro. Meron pa ng night shift ang mga bumabiyahe raw po ng tricycle. Thank you, ma'am. Ma'am Lorraine, kayo naman po, ukol dun sa anong maari po ninyong ibigay na solusyon tungkol daw po dun sa suliranin ng mga pumapasok daw ho ng panggabi at saka yung umuwi ng madaling araw. Okay. Siguro, no, dahil nga, idea lang naman, no, siguro, dagdagan yung BPSO natin para maging safe po lahat ng residente natin. Kasi meron naman tayong, kumaga sa trabaho, may shifting, may naka-duty ng pang-umaga, may naka-duty ng pang-gabi. So, para sa tricycle, napapansin ko ganun naman. Kasi may times na late na ako umuwi. Meron pa rin tricycle na pila sa taas. Pero, syempre, hindi ganun kadami. Siguro, yun nga, dadagdagan ng BPSO, safe lahat. Kasi may mga transport pa rin naman. And then, meron naman tayong mga tricycle drivers dito na kinukuha ng ating mga residente as private nila na service. So, contact number by contact na pwede pasundo ng ganitong oras, ganyan. Ayun, no? Yung mga ganun, ayun po, salamat po. Ayun, no? Yung nga, Nabanggit pa dito ni sabi nga dito, from Emerson, sabi niya, siguro dapat magkaroon ng mga sariling page ang ating mga transportation dito, katulad ng pedicab at saka ng mga tricycle. Para doon po pupunta yung mga nais magpa-service, yung maagang pumasok or gabing umuwi. So yun, maganda rin naman yung gano'n. Actually, mula kay Kevin Hoson, no, meron daw po palang mga e-bikes na nagsusundo ng ganong oras. Ayan, no, we have e-bikes sa dulo for transportation na bumabiyahe. Thank you, Boss Alan. Hoson. Yan. Tapos, kailangan lang siguro meron mga contact. Salamat pare. Ayun, para makatulong nga naman kasi nga hindi naman biyahe. Kung Ma'am Lorraine, may katanungan si Ma'am Suzette Cleofe sa'yo, no? Ma'am Lorraine,
Nag-start na po kayo pagtatrabaho bilang halal na kagawad. Ano po ang unang gagawin ninyo paano po ninyo ito patutupad? Tulad na nabanggit nyo, kung sakasakali pala rin kayo, health po, paano daw Yes. po ninyo ipatutupad ang mga programang yaon? Siguro, no, dahil parte pa ako ng kabataan, no, kahit na, sige, kasi nung pandemic, may curfew hours tayo, no. Siguro hanggang ngayon, dapat continuous pa rin, lalo na sa mga, yun nga, kabataan, 18 below, dapat nasa bahay na, kasi hindi natin masasabi, dahil alternate route nga itong Negro, so hindi lahat ng dumadaan dito residente. No? Hindi natin masabi na bibili lang yung bata, may masamang tao, anong gagawin sa kanya. Yung mga ganung bagay na para maging safe lahat. No, tapos may mga ano bang tawag dito? Meron tayo dapat na mga wala ako, sorry. Okay lang po. Ayun, basta yun sa kasi ang natin dito parang ang pinaka-main natin dito, majority syempre kabataan. Minor yan, mga dalaga. Dahil unang-una, ibang generation ng mga bata ngayon. So, syempre, tulad ng kasuotan, hindi natin masasabi na kung anong gagawin ng ibang tao. Kasi, syempre dito, may mga papagawa ng bahay, may mga trabahador. Actually, hindi natin sila kilala. So, hindi natin alam kung anong pwede nilang gawin. Diba? Para safe po lahat, no? Ayun po. Curfew hours po para sa mga So, curfew hours ang nais po rin yung patupad. Tulad nung parang nagko-COVID before. Okay. So, Oo, yan. Ganun po. thank you. Okay po. Sa ating mga guests ngayong gabi, alam naman po natin at tutad na nabanggit ninyo, lahat po kayo ay nakapag-silbi sa barangay. Matanong ko lang po, tulad halimbawa lang po sa pinangahawakan nyo, kunwari kay Ernie, kung kayo po ang bibigyan ng pagkakataon na paigtingin pa, no? Yung kunwari yung tungkol sa lupon, alam po napaka-critical na trabaho po niyan dahil tama po ba ako ang lupong tagapamayapa hanggat maaari kung meron dalawang partido na nagtatalo, kayo po ang taga-gitna, kayo tagapayo at kayo tagapagbati kung sakasakali magbabati po sila. Tama po ba ako kay Ernie? Tama. Kung sakasakali nga po mabigyan kayo, halimbawa, nakita niyo po kasi, nabanggit niyo nung una tayo nag-usap, may nakita kayo kakulangan sa parte po ng lupon. Ano po, paano po ninyo, kung ito po, may pagkakataon kayo na punan yun, ano po ba yung sinasabi po ninyong pwede nyo gawin para mapunan yung pagkukulang na yun? Alam niyo, sa paglulupon namin, nakakaranas kami sigawan ng tao. Nakakaranas kami bastusin. May mga tao talagang pasensya na yung sa word, sa walang modo. May mga taong gano'n, kumisan namumura pa kami. Siguro dapat exercise o lang gusto yung contempt. I-contempt sila. May nagbabaliwala sa barangay, hindi aaten, kahit nabigyan mo ng sumon, sasabihin, barangay lang yan eh. Barangay lang yan eh. Pero kung magkakaroon na i-contempt sila, no? Pag kinontempt sila, makakasuhan kasi sila. Pag nakasuhan sila at naraman ng marami yan, matatakot na sila na hindi pumunta sa barangay. Matatakot na silang burahin ng lupon. O matatakot na silang sitahin ng lupon. Kanya lang ang problema, wala kaming budget patungkol dyan eh. Hindi kasi pag nag-contempt, ipapile mo sa korte, merong filing fee. Wala kaming budget patungkol dyan. Kaya ang gagawin ko po ngayon, ayon din sa aking mga kasama na kailangan mabudgetan yan para magkaroon ng kaayusan. Kasi kung hindi sila makukontempt, sasabihin lagi nila, barangay lang yan, walang kwenta. Maraming nagsasabi niyan. Pagdating doon sisiga-siga, nagmumura. Pagdating talagang nakaranas kami na ganunin, bastusin, ganun. Samantalang kung tutusin, kaming mga lupon ay matatawag namin na barangay judge.
Para kaming judge eh. Kanya lang, hindi kami kagaya ng judge sa korte na humahatol. Kami, pag-aayos lang, tagapagkasundo. Kanya lang, madalas kaming makakaranas ng ganyan. Kumisa nga, may mga tao pagdating na, iiwasan na namin eh. Kasi, pag hinawakan namin yung kaso nila, ay, tiyak na may nagsasalita nga, ugag, ginaganon kami. Eh, kaysa naman, buti na lang, sa totoo po, no? Buti na lang, walang napipikon sa lupon. Kumisan kahit nagigil na, kalmado pa rin sila. Wala pa rin napipikon. Lalayo na lang sila kaysa mapikon sila. Salamat na lang sa mga kasama kong lupon na ang patient nila ay mahaba. Pero kung minsan talaga ay baka hindi rin namin maiwasan na sumigaw, minsan napapasigaw po kami. Pero kung may tinatawag na contempt, iko-contempt sila sa korte, no? Mag-iingat na sila. Pag sinumon sila, halimbawa yung ayaw dumalo sa barangay dahil barangay na, pag sinumon sila, dadalo sila kasi makukontempt sila pag hindi sila dumalo eh. Sana ang panalangin ko at ang maging ang barangay sana budgetan. Yun ang problema namin. Wala kaming budget para mag-contempt ng isang tao, contempt of court sa isang tao dahil may filing fee yan. At siyempre, kung wala kaming abogado, salamat, may abogado sa lupon. Kung wala kaming abogado, magbabayad pa rin ng abogado. Yun ang problema namin talagang hinaharap. Kaya gusto kong pagtingin yun. Okay. Yan lang po. Salamat po. Meron yata kayo katanungan naman, sunod kay Carwell, mula kay Suzette Cleofe. Kung parang nakita ko na i-flash kanina sa screen. Ayan. Okay. Mababasa mo ba, Dalisay? Wala kang mic pare. Teka, siguro, Roel, naririnig mo ako? Oo. Ayun, mula kay Suzette Cleofe para kay Sir Roel po, bilang naging purok leader, masasabi niyo po bang malinis ang kapaligiran ng Barangay Greater Lagro? Ano po ang pwede ninyong i-aksyon para po mas lalong pang maayos, organisado at malinis ang Barangay Greater Lagro? Okay. Ang Barangay Greater Lagro may segregation system. Kung lahat, sabihin na natin 100% tumutupad dito, yun po yung masasabi kong malinis. Okay? Since na puro leader po ako, which is hindi ko po nakikita yung ganung sistema. Siguro dagdag kaalaman pa, dagdag anunsyo na paano natin dagdag tulong, paano natin matutulungan yung mga programa na inilulunsad po ng gobyerno natin, yung clean and drive, then yung segregation system. Kung matutupad po ito ng at least 90%, masasabi ko pong napakalinis ng Greater Lagro. Okay. Meron po naman tayo ng mga proyekto, ang gobyerno at ang barangay natin, yung katulad po ng bulky waste collection, na hindi po bibihira po yung nakakaalam. Common na po kasi karamihan po sa mga residente natin, wag naman po magagalit. Karamihan po dyan, minsan po kahit po yung mga simpleng bato, simpleng basura, o usually debris, minsan po nilalagay po nila sa mga bakanting bahay o bakanting lupa. Minsan basta po makakita sila ng mga bakanting lugar, doon po nila tinatapon. Which is na yung po mga ganung bagay, kung makikipag-coordinate lang po talaga ang residente natin sa tamang pamamaraan po, yun po ay masusolusyonan. At least wala po tayong eyesore, wala po silang basura. Kaya nga po yung isa po yung sa i-implement natin kung ako yung magiging mahalal, magkakaroon po tayo siguro ng mga pabatid, kung kailan ba magkakaroon tayo ng mga daily collection, lalo na pag sa mga bulky waste. Konting kaalaman po, konting
pag-aaral, solusyon, then kailangan po maibahagi natin ito sa mga bawat mamamayan. Kasi kukunti lang po talaga ang nakakaalam po na meron po tayong bulk waste collection. Hindi nyo po kailangan itambak yan sa labas. Kailangan lang po talaga ng pagtutulungan ng mamamayan, pagtutulungan ng barangay, at tamang komunikasyon po. Sa tamang komunikasyon po, wala po tayong makikitang basura sa labas. Kailangan lang po talaga komunikasyon. Yung lang po nang inahatid ko. Hindi natin pag-uusapan dito na masungit si ganito, kahit ganito. Komunikasyon lang po, yun lang po hinihiling ko. Matatapos po natin mga problema natin. Although, nakikita ko naman po lahat ng pag-umiikot naman po as a purok leader, malinis naman po ang Greater Lagro. Yun nga lang, minsan po talaga, meron pong mga instances na meron po talaga na nagpapaayos ng bahay, nagpapalinis. Minsan natataranta po sila doon kung saan po nila dadalhin yung mga waste nila. Yun nga po sinasabi ko, tamang komunikasyon lang po. Tapos na po ang problema. Mas mabilis po pag may tamang komunikasyon po. Salamat, Caruel. Meron yata tayong katanungan para naman kay Ma'am Lorraine. Kay JR Neri. Oo, yung parang saan ba yun? Basahin ko na. Ayan. Basa madali sa Miss Bert Lorraine, ano po ang improvement na maasahan ng mga Tagalagro sa Barangay Emergency Response Team kung sakaling maupo ka bilang kagawad? Galing po yan kay JR Neri. Okay po, thank you. Kung papalarin, maging maupo ako bilang isang kagawad ng ating barangay. Siguro, manpower, dadagdagan kami sa birth ng tao, yan, para makagalaw kami ng ayos, makapag-responde kami ng tama sa mga nangangailangan sa amin. At siguro kung makaka-request pa ng karagdagang ambulansya para ma-accommodate namin lahat ng mga emergency cases dito sa barangay po natin, no? Kasi nung ako po nasa birth pa, no, kulang talaga lalo nung pandemic. Kasi maraming nangangailangan ng ambulansya. Hindi namin ma-accommodate, sabay-sabay yung tawag. Kasi actually naranasan ko na nagre-responde ako ng nakamotor para i-check yung patient na kung ano bang lagay niya. So ako tatawag. Yes, ganyan talaga ng pandemic, ano? Oo, nung pandemic. Yan yung panahon ng pandemic. Yes po, oo. Kulang talaga tayo sa tao tsaka sa ambulansya, no? Kasi, yun nga, nagre-responde ako, nakamotor. Pupuntahan ko muna si patient kung anong lagay niya. Then, tsaka ako tatawag sa kalapit barangay natin kung sinong available, makahingi ng assistance sa kanila. Kasi syempre si BFP, hindi rin naman sila laging available, no? Kasi usually ang nire-respondihan nila mga disaster, sunog, mga ganun. So, hindi rin all the time na makakahingi kami ng assistance sa kanila. So, ang ginagawa ko, since wala nga si ambulance natin, PC-128, tatawag ako sa kalapit barangay para mabigyan po ng assistance yung mga nangangailangan dito sa barangay po nito. Thank you, Lorraine. Meron magandang katanungan na na-flash yan. Nais namin marinig ang inyong saloobin tungkol sa mga ambulant vendors. Nakita niyo ho ba yung ano? Yung tungkol sa mga ambulant vendors. Ito, tanong pala to ni BGL PO officer tungkol po sa serbisyong suliranin tungkol sa mga illegal ambulant vendors at illegal dwellers sa ating pong nasasakupan. Para ihuto sa tatlong ating guest ngayong gabi, paano po ninyo epektibong imumungkahi sa kabuuan ng inyong konseho ang ordinansa ukol dito. Siguro magandang simulan muna natin kay Pastor. Ka-Ernie, ito ukol ho sa katanungan tungkol sa mga illegal or ambulant vendors or illegal dwellers, no? Sa atin po nasasakupan. Ano po ba tingin yung nais yung imungkahi
Actually, mahirap iwasan yung pagpasok dito ng mga yan. Pero siguro, dahil may mga BPSO tayo, no? Unang-una dapat sila ang sumita riyan. Halimbawa, yung mga vendors na yun na hindi naman taga rito, pwedeng sitahin yan. O kaya, ganito, sabihan sila na kumuha para hindi naman sila masasabi natin na illegal. Pakunin natin ng permit sa barangay. Dahil siyempre pag nakakuha na sila ng permit sa barangay, lahat ng pagkakilala nila, ibibigay nila. Kaya hindi na natin sila masasabing illegal vendors. Kasi nakakaawa rin sila kung nangangailangan talaga sila ng trabaho o pagkakakitaan. Ilagay na lang natin sa ayos. Pwede naman nga kumuha permit sa barangay o kung taga rito naman sila, di bigyan sila ng pesto na magagawa na mapagpupesto. Dahil may barangay akong nakita. Kasi ako po, libot po ako eh. Binigyan nila yung mga vendor, yung mga sa kanila, ay kumisa nga, hindi taga ron eh. Binigyan nila ng cart at pinapwesto nila sa isang lugar na kung saan hindi sila magiging sagabal at hindi sila makakarumi sa lagro. Binigyan. Pwede naman siguro nating gayahin yun, no, na ayusin yung lugar na pinagtitindahan nila. Kasi kawawa naman sila kung tatanggalan natin, kung talagang kailangan nila, kung talagang kailangan nila lang kumita, hindi naloloko lang sila, pupunta lang sila rito para manggulang o yung matatawag nating samantala. Pero kung totoo yun, bakit hindi na lang natin sila tulungan na masaayos lahat para na nakatulong na tayo. Kasi yung pagtitinda nila, nakakatulong din naman sa atin eh. Kumbaga sa ano na tayo, give and take, di ba? Kasi kung makatao ko kahit na hindi taga rito yan basta nangangailangan yan, no? Bakit hindi natin tulungan? Di ba? Attitude namin kasi mag-asawa yun kahit na hindi taga rito, pag pumunta sa bahay at ano namin totoo naman, tinutulungan namin. Bigyan ko kayo ng example May isang matanda na laging pupunta rito. Tinutulungan lagi siya ng misis ko. Ganda, balik silang balik no? Tapos, dumating ang panahon, pagpunta niya rito, may dala-dala siyang ani. Halimbawa, saging o kung ano pa man. Binibigyan kami lagi ng hindi sa amin pinababayad, taga-pangarap siya. Hindi kami pinagbabayad ng binibigay niya, no? At hindi naman lagi nangihingi yun Ngayon, kung talagang kailangan niya, pupunta siya rito, bibigyan na naman siya ng misis ko, pero ang kapalit nun, nagbibigay siya ng mga ani niya. Halimbawa, saging o kamote o kung ano pa man, talagang binibigay niya sa amin ng libre. Ibig sabihin, pag tumulong tayo sa kanila, no? Babalik din naman sa atin yun yung magandang pagtulong din o babalik din sa atin babalik ng Diyos yan na maayos na kumbaga makikinabang din tayo. So, sabi po, give and take na lang gano'n. Ang ibig niyo po sabihin, ka Ernie, kahit hindi ho natin sakop, hindi ka ating kabarangay, ibukas natin ang ating barangay sa iba. Kasi nabanggit niyo, taga-pangarap po yung tinutulungan ninyo. Tama po ba? Pwede naman, kanya lang, maging matalino rin tayo kasi baka pumunta lang sila rito, nagsasamantala lang kasi itong lagro, alam naman natin na maayos ang buhay dito, baka gugulangan lang tayo, tapos magnanakaw, maging matalino rin tayo sa kanila. Pero kung talagang kailangan nila tulong, alam nyo na, pag tinulungan nyo, babalik din sa atin Pag tulong natin, babalik din sa atin yan. Kagaya nga sinabi ko, taga-pangarap yun. Hanggang ngayon yun, na nagdadala rito ng kung ano-ano. Ang gagawin lang namin, yung mga ayudang binibigay sa amin, binibigay rin namin. Bigas, gano'n, dilata. Tapos pagbalik nun, meron na siyang yung tinatawag na, yung saging, gano'n, kamote.
Kaya ibig sabihin, may maganda rin nangyayari. Pero maging maingat din tayo. Hindi ko sinasabi, basta-basta tutulungan natin. Maging maingat din tayo. Baka pagsamantalahan lang tayo eh. Yun lang. Salamat po. Salamat po. Ito, meron yata suggestion si June Padilla. Pinopost po rito. Ano po ba to? June Padilla. Yung kakapost lang. May suggestion yata siya. Mag-buo Well, daw sabi ng ni task June force. Padilla. Sige, dali sa'yo. Basahin mo na. Ayan, magbuo daw ng more task force barangay para sa mga kanto, lalo na sa madilim na lugar, para may visible na patrol, maiwasan mga holdapan. Okay, so isa sa mga suggestion daw po, magbuo daw ng mga kada kanto, yung madidilim na lugar. Ano po masasabi niyo po niyan? Bigyan naman natin ng katanungan nito kay Carowell. Ano ho ba sa opinion niyo tungkol doon sa suggestion ni Sir June? Na Okay. maglagay raw po ng task force sa kada kanto, lalo sa madidilim na lugar para maiwasan daw holdapan. Okay, maganda suggestion yan eh. Although siguro para sa akin, marami na sumubok na mga nagdaang administrasyon diyan na naglagay sila ng mga multiplier Force na multiplier. force multiplier. Okay. Yun eh talagang volunteer lang naman kung sasabihin natin. So ang tanong diyan, sino-sino ba yung mga willing mag-volunteer? Ito, real talk lang Sino-sino ba yung pwede mong itao dyan na volunteer na ganong oras, magbo-volunteer sila. Siyempre, kailangan natin ng budget yan. Babudgetan natin yan kahit paano. Siyempre, yan magtatrabaho para lang mabantayan natin yung ating area of territory para lang bantayan, di ba? So, medyo siyempre kung mahahanap ng ating pamunuan ng budget kahit na siguro para sa kanilang pangsariling pangangailangan, kung magkakaroon tayong budget, siguro why not para sa force multiplier. Okay. Pero siyempre, ang una pa rin na reason diyan, nasa atin pa rin mamamayan ang pag-iingat. Kailangan siyempre sa pag-iingat, dapat alam din natin kung paano natin i-deliver. Kunyari, nakita mo na, suspechado na, nakita mo, suspect na yung tao. Para sa'yo, suspect na yung tao, may sumusunod sa'yo. Ngayon, kung may kaalaman ka, meron kang telephone number ni BPS o may telephone ka ng barangay BPS natin, why not tawag mo na agad? Minsan kasi, alam niyo yung minsan, nasa feeling mo, nasa critical ka na, ang gagawin mo, i-text mo pa yung mga kaibigan mo, may sumusunod sa akin, why not na dapat i-text mo na agad sa kinaukulan para ma-respondehan ka. Yun nga sinasabi ko, dagdag kaalaman, hindi na naman natin kailangan na elaborate. Nasa sarili na din natin yung pag-iingat. Pangalawa, kung magkakaroon man tayo ng force multiplier, syempre maganda yun, napakaganda. Syempre, i-designate natin sila sa mga lugar na talagang yung mga pinanggagalingan ng mga krimen, doon naman natin sila itatao. Kaso nga lang, sinasabi ko nga, bibihira sa tao ang magbo-volunteer. Why not? Kung magbo-volunteer 50, di madali yun. Kung ma-designate natin sila sa lahat ng kanto. Ito, real talk lang Pero once na nabigyan naman natin sila ng budget, siguro why not, di ba? Mas maganda yun. Kasi dati naman talaga may mga volunteer tayo na force multiplier. Yeah. Hindi ko lang alam kung bakit nawala. Well, actually, hanggang ngayon, meron pa rin naman yan, yung CSD, BPLK, tsaka yung kila Goeco, yung Riders, Lagro Group. So, minsan, nagkakaroon sila ng mga ganyang kwanden, pagka siguro ngayong undas, ganyan, nag-iikot sila. So, hindi nga lang, since volunteer, hindi every time na available sila. Pero marami tayong volunteer talaga na pagka pinatawag mo, nandiyan sila. Pero okay, ikaw Ma'am Lorraine, ano po masasabi sa suggestion po ng ating kabarangay na si June Padilla na maglagay daw po o magdagdag ng tao sa bawat kanto
para daw lalo na yung mga madidilim na lugar para maiwasan daw po ang holdapan. Ano po opinion niyo doon, Ate Lorraine? Siguro, no, dahil yun nga, madidilim na lugar. No? Siguro bago natin lagyan ng bantay o tao doon, no? Maganda siguro street light muna. No, kasi meron naman din tayong mga foot patrol, no, na sila na naka-duty na atasan na mag-ikot sa bawat area, no? Para ma-check na okay yung mga lugar na yun. No? Yun ang maganda siguro. Dahil madilim nga yung lugar, street light po. I see. So sa inyo, parang infrastructure, yung mga madidilim na lugar para maiwasan yung mga lagyan na lang ho ng ilaw. Para at least kahit papaano, yung sinasabing nakaambang panganib, imbis na madilim, kahit papaano, may sinag na makikita pag napaayos yung mga street lights. Tama po ba, Ma'am Lorraine? Parang ganun po yung nais nila. I mean, syempre may parang, oo, meron tayong tao doon, ia-assign na tao. Siguro, syempre, mag-assign ka ng tao, maganda rin, maliwanag. Para at least, nakikita niya ng maayos, na babantayan niya ng maayos yung lugar. No? Syempre, meron niyang, kunwari, may nangyaring hindi maganda, madilim na lugar. Paano mo i-identify yung tao kung hindi mo nakikita ng maayos? Ayan. Ayun po yung ibig sabihin. Okay, thank you, Ate Lorraine. Isa na naman pong katanungan para daw po sa inyong may suggestion dito sa Pink Tesoro, may mga nabibili po na solar light para sa harap ng bahay. Ayun, suggestion daw po niya. Tapos, ano pa ba to? Kung sakasakali kung pala rin kayo, kasalukuyan ho ba, Ma'am Lorraine, independent kayo na tumatakbo? Yes po, yes po. Opo. Kayo po, Ka-Ernie, independent po ba kayo na tumatakbo ngayon? Independent. Sige. Wala po kayong guest, hindi ho kayo guest sa ibang partido? Hindi. Hindi po. Kayo, Ma'am Lorraine, hindi kayo naging guest sa anumang partido so far? Hindi po. Ay po. Ikaw, Caroel, independent ka? Guest candidate po ako ni Kap Leo Gara. Guest candidate naman. Pero sa inyong tatlo, first time nyo bang tumakbo for this sa any political position? Let's start. Ikaw ba, Cruel? Unang beses mo pala tumakbo ngayon? Actually, talagang unang beses ko na tumakbo. Medyo lahat ata ng dapat maramdaman na isang baguhang kandidato, naramdaman ko na. First time. Okay. Ernie, kayo po, first time nyo rin po ba? First time lang. Pero pagdating sa paglilingkod sa gobyerno, dahil chaplain po ako Kaya nakakapaglingkod ako sa gobyerno. Pero pagdating sa ganitong bagay, kagawad, ay first time. At yung sabi nga ni Ruel, na nararanasan. Siguro lahat kami na nararanasan Ikaw din, Lorraine? Andiyan ba si Lorraine? Parang nawala yata. Lorraine, first time mo rin ba tumakbo bilang any political position? First time mo tumakbo ngayon? Yes po, yes po. Kumusta naman ang pakiramdam? Okay naman. Masaya. Masaya, nakakapagod. Exciting. Yan. Matanong ko lang para sa inyo tatlo bago ko basahin ulit yung katanungan natin mga kabarangay. Kumusta naman itong experience na to? Ano mga challenges ang inyong naranasan habang tumatakbo yung kumpanya? Alam natin, short lang to, 2 linggo, pero ikaw, Lorraine, ano mga naging pagsubok sa'yo habang nangangampanya ka? Actually, bilang first time, no, hindi ko pa kabisado yung mga kalakaran, no, yung mga kailangan gawin. No, kasi syempre, common yung mga magpapaano ka ng tarpaulin, ng leaflets mo, yan, yung mga ganyan. Pero, hindi ko alam kung paano mo i-approach yung tao dahil first time ko nga na tumakbo. Hindi ko alam kung paano iboto nito ako. Yung mga ganong bagay no. Pero dahil na araw-araw, yan, natututo na, nalalaman ko na kung paano yung mga kalakaran, yung mga dapat gawin. Ayun. Pero ayun, exciting, nakakapagod din. Pero exciting, masaya.
Ganun ba? Ikaw Ka Ernie, ano naman yung mga pagsubok, yung mga challenges nung sumalang ka na sa kampanya? Alam mo, alam natin isa sa mga nakakapagod diyan sa Barahil, baka isa ka rin sa mga umiikot sa ating mga kabarangay, tama po ba? Kasama ko misis ko. Pero salamat naman sa Diyos dahil mababait naman ang Tagalagro eh. Naniniwala ako mababait sila eh kasi yun ang na-experience ko. Kung minsan may pailan-ilan nga lang. Pero nakakabigla. Alam ko pareho kasi first time namin tumakbo sa ganito. Nabigla kami sa sitwasyon. hindi namin sukat akalain na ganun pala. Pero kahit na ganun, nakakaya naman namin. Talaga. Ikaw naman, Caroel, ano pong ano nyo? Experience? Grabe, dami. Marami mga experience. May good experience, may bad experience, pero katulad ng sinabi ko, katulad ng sinasabi ni Sir Boyet na nakatanim sa akin. Si Sir Boyet pala, siya yung purok head ko nung di pa siya nag-resign. Sabi nga niya, habang nabubuhay ka dito sa mundo, buha ka ng maganda. Yun yung nakatanim talaga sa akin. Sa experience naman, talagang masaya. First time ako sinamahan ng asawa ko na sa labas. Then nakakasama ko yung iba't ibang tao. Then yung mga friend ko sa Messenger na which is na hindi ko talaga sila kilala in person, nami-meet ko sila. Siyempre nahiya ako na, uy, sabihin ako sa inyo. Ganon. So, blessing naman, maganda yung feedback. Siyempre, nahiya rin ako na sila pala yung mga ka-text messages ko na which is na hindi ko talaga kilala. Medyo nahihiya ako sa kanila. Saka na siguro yung negative. Hindi, masaya yung tsaka grabe ka ba ko. Grabe ka ba ko. Grabe yung pangangapa ko. Grabe iniisip ko. Talagang halos alas 5 gising na ako. Ano ba gagawin ko? Talagang nasa panic system ako na which is na hindi ko nagawa sa talambuhay ko. Sanay ako sa panic pero yung election pala, talagang magpapanik Nakaplano na ako ng 10 days Nung first day ko, ano bang gagawin ko? Parang tulala ako Ganun yung talaga na masarap ang feeling. Minsan nakakasama mo yung mga tunay na kaibigan mo. Although, pagtapos naman to election, magkakaibigan na naman kami. Oo. Siguro salamat Roel, no? Siguro we'll be taking in 2 more questions. I know medyo late na, alam ko meron pa kayong kampanya na gagawin with the last few days before Monday, no? Meron ba tayong additional questions from our live audience for our guest for tonight? Dalisay, Teacher Ana? Ito. Mukha si Kagawad Vlad ito. Pakibasa nga po, Teacher Ana. Mukha Kagawad Vlad ito. Sabi ni ating incumbent. Kagawad Vladi, pakisama na rin po kung may plataforma kayo laban sa pinagbabawal na droga. Dahil kung walang droga, walang krimen. Ayun. Hello, Kagawad Vladi. Okay, tapos mula naman kay June Padilla. Mga naka-double parking kung saan minsan negosyo, buy and sell sa sakyan pero pinapark halos lahat sa street. Nakakaabala sa daan. Dapat isa din yan na sitahin. Hindi porket palakasan sa barangay. Okay. Regarding po rito, ano naman yung masasabi? Alam po, isa sa mga nag-isudo rin natin to for the past few years. Yung biglaang, hindi maiwasan. Naging, kumbaga, dito na naglakihan at itong parking, no? Kung kayo tatanungin, ano maaari niyong maibigay na ordinansa, no? Para medyo magkaroon ng sistema at maayos yung parkingan. Hindi maiwasan, marami na talaga sasakyan Ma'am Lorraine, kayo muna. Ano pa sa tingin niyo magandang solusyon na maaari niyo maibigay ukol sa double parking? Siguro, dahil sabi ko nga, sa health ako, no, hindi ko linya yung ganyan, no, yung sa double parking. Okay, sige. Siguro Pero meron ka ba na, out of mind, may naisip ka, baka may naisip ka na pwedeng suggest. Suggestion.
Siguro alam naman nila yung dapat nilang gawin, no? Meron naman tayong meron naman tayong common sense ang bawat isa. So, dapat, alam natin yung lugar natin. Alam natin yung lugar natin. Tulad niyan, pag main road, syempre, automatic hindi ka magpa-park dyan. Kasi, tulad niyan, pag uwian ng estudyante. No, Syempre, maraming jeep, ganyan. Jeep, minibus. Isa sa nagkukos ng traffic. So, siguro, alam naman nila yung dapat na parkingan nila. I see. Sige, salamat po. Actually, Sige pare, ano yan? Actually, kahit siyang lugar naman, may mga ganyang talagang case, no? Na sa parking, kahit siyang lugar, nangyayari yan. Given na yan dito sa lugar natin. Although, pinagbabawal naman talaga yan, meron man din tayong panukala at saka merong MMDA mismo o city government mismo, nagkakaroon sila ng clearing operation dito. Siguro sa atin din na rin ang kailangan din siguro na yun, tama nga, kung wala ka rin ng garahe, huwag ka lang mag-auto. So, ayun, sabi ko lang, given na yan dito sa Lagro eh. Marami talagang ganyan. Although ginagawa ng paraan, nagkaroon pa nga tayo ng patawag na meeting dyan, alam ko dati para mapag-usapan kung paano ang sistema ang gagawin. No? So, alam ko, ongoing pa rin yan para ma-resolvahin yung parking na yan. At walang palakasan. One-side parking siguro. Yan. Alam ko pinag-uusapan mo. Kayo po ka, Ernie, ano po sa tingin niyo maganda solusyon sa double parking? Sa totoo lang, hirap solusyonan yan. Pero yung ating kapitan, no? Pinag-aaralan yan dahil minsan in-announce niya yan kung ano gagawin Kaya pinag-aaralan niya yan kung paano at ng ating mga kagawad, no? Pinag-aaralan nila yan kung ano ang kanilang dapat gawin para maiwasan yung Ang kanilang plano nga ay yung tinatawag na one-side parking. Pero hindi rin kasi may mga maliliit na talagang street Pag one side, makakadaan isa. Hindi na pwedeng sumalubong. Hindi. Dahil ngayon, naglilibot kami, no? Nakita namin may maliliit na kalsada na pag nagkaroon ng one-side parking, no? Yung natitira ay more than one half na lang. Paano kapag may kasalubong, no? Siguro pwede nating gawin. Kung one-side parking, one way lahat ng lugar para hindi maiiwasan yung magkakasalubong kayo na hindi na kayo makakadaan. Pwede gawin yan, pero nasa pag-aaral pa rin Siyempre, alam naman natin ang sitwasyon na talagang maraming sasakyan Tapos may maliit na kalsada. Siguro kung one-side parking, no, ay gawin din na one way na lang yung mga kalsada para hindi magkakasalubungan. Kasi pag nakapark na sa gilid, hindi na at may dadaan sa sasakyan, hindi na pwedeng salubungin. Pero lang, katulad dito sa Pisan de Gallo, malaki yan. Flores de Mayo, malaki yan. Itong pinaka-main street natin, no? Yung Ascension Road. Pero sa iba, maliliit talaga Hindi pwedeng magsalubong pag meron nang nakapark na kaya masusing pag-aaral yan. Sa akin naman, siguro, gawin one way, pero pag-aaralan pa rin. Dahil baka maraming magalit. Sabihin, lalayo sila ng pasok. Lalayo sila ng pag-aaral talaga ang mangyayari dyan. Yan lang. Pero alam ko, yung kapitan natin, pinag-aaralan yan Tsaka yung mga kagawad natin ngayon, pinag-aaralan nila yan kung ano ang mabuting gawin. Siguro pagpapatuloy na lang ang pag-aaral dyan sa mga umupo. Okay, sige. Yan lang. And Roel, ikaw, Brad? Ano sa tingin mo ang solusyon doon sa double parking? Agree ka ba doon sa one-side parking kung sakali? Piling ko na sasakyan nila. Okay. Depende para sa akin kasi nung
nung pinag-uusapan yan sa nagkaroon ng pagtitipon yan about sa one-side parking, syempre, bumubuo din ako ng idea as a purok leader. Kasi may mga text messages din sa akin ng mga residente ko, si ganito, nagpa-park, yung driveway ko, ganito. Okay, let's face it, talaga meron tayong mga kalsada na malalapad. Hindi naman natin Hello? Oo. Okay na? Naririnig ka, pare. Naririnig ka. Okay. Hindi naman natin, wala tayong problema sa malalapad na kalsada. Usually, ang problema natin inner street. Bakit hindi natin gawin na one way? Kasi hindi naman aabot ng 500 meters yung layo kung iwa one way natin. One side parking siya, pero iwa one way natin siya. Para at least try by error. Subukan muna natin. Kunyari, let's say sa ati-atihan, grabe ang sasakyan dyan. Talagang pag nagsalubong ang sasakyan dyan, wala ka ng mga madadaanan dyan. Kung let's say na sample, i-one way natin yung ati-atihan, pwede na ba siya umikot sa kabila? Basta i-one way lang natin. At least, hindi na apektuhan yung both sides. Kung sino man gusto mag-parking, basta makakadali sa sasakyan. Yun nga lang, one way. Then, naka one side parking sila. Then, isa pa syempre, kailangan talaga dyan, komunikasyon. Katulad ng kapitbahay ko. Kunyari, may bisita ako, hindi na maaalis na magpapark yung bisita ko doon sa sideway niya. Magpasintabi lang din tayo. Minsan meron talagang mga kapitbahay na kailangan magpapaalam ka. Yun yung sinasabi ko, komunikasyon pa rin. Siyempre, kung halimbawa may bisita ka, ayaw niya pa sa ma'am, baka pwede yung magpaalam. May okasyon lang po, paparada ko. Why not? Pagbibigyan ka niyan. May mga tao talaga na kailangan naghihintay lang yan ng yung magpapaalam ka. So, ibig sabihin, komunikasyon lang. Napakasimple problema lang yan, pero kapag nag-communicate kayo, sige, parada ka dyan okay lang yun. May iba kasi talaga, may tao talaga, walang paalam, alam naman nila driveway, paparadaan. Kaya minsan, that time na doon na nag-iinit yung ulo Kaya yun yung isang pinagmumula ng away ng magkapit-bahay na which is na dapat hindi naman pinaiira. Talagang komunikasyon lang bawat kapit-bahay natin. Kailangan, kahit pa paano, magpasintabi ka. Wala yung, sabi mo, hindi. Kasi, may ibang katuwiran, hindi mo naman kalsada to. Let's face it, talaga yun, hindi mo kalsada yun. Pero, iba pa rin yung magpapasintabi ka sa mga kapitbahay natin na, ma'am, paparada lang po ako. May birthday lang po dito sa kapitbahay nyo. Sandali lang po. Ganun, pero maintindihan yun. Lahat naman ng Tagalog matatalino at mapagkumbaba. Yun nga lang, minsan may time na nababypass sila, kaya nagagalit. Kaya minsan nagagalit. Ayaw ko paparadaan niya. Yun yung pinagmumula ng away Sige. Salamat, Roel. Alam ko medyo mahaba-haba na ang oras natin at alam ko marami pa kayong tatahakin, especially tomorrow, which is Saturday. Ilang araw na lang bago dumating ang pinakihintay ng karamihan nating kabarangay, lalong-lalo na kayo mga tumatakbo ngayon. Now, I'd like to give the floor, dahil siya bigyan kayo ng pagkakataon na kausapin natin ang barangay at sa inyong kahilingan. Let's start with Lorraine. It's your time, Lorraine, kung anong nais mo sabihin sa ating mga kabarangay. Sige po. Ayun. Magandang gabi po ulit sa inyong lahat. Ang mga nanonood po, magandang gabi din. Siguro na nakilala niyo na po ako na dati po ako sa Barangay Health Emergency Response Team po. Yun, kumakatok po ako sa inyong mga puso na sana maisama niyo po ako sa listahan. Hindi man po ako masalitang tao, pero tutulong po ako sa abot ng aking mga kaya. Ayun, maraming salamat po ulit sa inyong lahat. Sana maisipin niyo po ako. Salamat, Lorraine. Maasahan niyo po, hindi po kayo magsisisi kung sakaling maisingit niyo po ako. Maasahan niyo po lahat ng abot ng aking mga kaya na tulong po. Thank you, Lorraine. Lorraine Lahi po, mga kabarangay ha. Salamat, Lorraine. This time, Pastor, Ka Ernie,
baka may nais po kayong sabihin sa ating mga barangay na nanonood ngayon. Ito ay pagkakataon ninyo. Ang sabi po ng banal na kasulatan, love your neighbor as you love yourself. Pagmahalan tayo. Yung pagmamahal na hindi yung ibang klase yung pagmamahal. Mahal natin lang ating kapwa kasi kung minamahal natin kapwa natin, maiwasan yung mga sigalot, mga gulo, di ba? At kalawa, nais ko rin bumalik sa mga Tagalagro. Bigyan niyo po kami ng pagkakataon na mapaglingkuran pa kayo ng malalim na paraan. Yun lang po. Salamat ka Ernie at good luck po. And lastly, Carowell, ito pagkakataon mo para kausapin natin yung mga barangay. Okay, mga kabarangay ko. Pula o blue, wala tayong problema dyan magkakasama tayo sa isang barangay. Hindi tayo magkakaaway. After na election, magkakasundo tayo. Ang hirap mag-control na nararamdaman. Although, isa lang naman patutungan natin. Isang barangay pa rin naman tayo, matalo manalo. Tayo pa rin naman magkakasama, magkakasundo tayo. Isa pa, kung papalarin ako, syempre mas makikinig ako sa mata. Gawin nyo kung process nyo, gawin nyo kung plataforma nyo. Yun lang masasabi ko. Hindi ako mahilig sa pangako action ako Pag may problema, sabihin nyo sa akin kung kaya, madali. Yun lang. Saka, huwag tayo mag-aaway. Iwasan natin mag-away. Wala yan. Ano lang yan? Facebook lang yan. Matatapos din yan. Salamat Mr. Roel de la Cruz, ka Ernie at saka po si Ma'am Lorraine. Sila po ating mga kandidato, ilan sa mga kandidato natin para kagawad. Good luck po sa inyong tatlo. At, salamat din sa interview. Salamat po sa pagkakataon makilala namin kayo. Salamat po. Salamat din. Good luck po. Good luck sa inyo Lorraine, Roel at ka Ernie. Salamat mga nanonood. Maraming salamat. Saka na yung autograph. Artista na pala to. Ayan. Salamat po. Ayan. At sa ating mga Ayan. Thank you po. Yes, Dalisay. Ayun po, salamat sa mga ating guest ngayong gabi, no? Naway kahit paano ay nakilala nyo ang ating mga kandidato sa pagkakagawad. Alright, salamat po sa inyo. At salamat na pagkakataon makilala sila. Good luck po sa kanilang lahat. At ito po ang special edition ng Getting to Know You, the Kagawad edition ngayong Friday po. At we'd like to take this opportunity rin, no? Tomorrow will be the last day po at meron tayong special guest. We're still hoping na both of them will be able to be present. Balitaan namin kayo bukas basta meron tayo huling larga 8:30 po para ho sa ating Getting to Know You, no? At surprise na lang muna. At siguro naman bukas baka maipost ka Pepe yung ating magiging special guest pagka-confirm na yung kung sino man sa kanila. Ayan. Basahin ko lang yung mga ating viewers, no? Yung sa ating viewers, sila Kagawad Vladi Torres, good luck sa ating lahat. At kay Raymond Rososo, maliwanag na gabi sa'yo. Andiyan din sila Wana, sila Jojo Gueco, Jun Buenape, si Levi Boying Flores, and Emerson Tabilin. So thank you po. Hindi ko na nabanggitan lahat. Naparami po natin viewers. Si Noel Tabernilla. Yan, salamat. Kaya yun, alam ko bukas meron pa tayo, no? 8:30 ulit. 8:30 ulit. It's special edition. Meron tayong abangan nyo bukas surprise. ang post ni KPP kung sino yung surpresa. Sino po? Kaya on behalf of, dyan pa si Boy B? Baka nasa site na nila si Boy B. Ito po si Ka Edge. Baka may babatiin kayo. Teacher Ana, meron ka ba babatiin? Babatiin, Teacher Ana. Babatiin. Basta yung Lagro constituents natin, malapit na po ang election. So alam ko naman kayo po ay boboto ng hindi lang puso, pati isipan kung kayo ay boboto kasi para sa barangay natin ito and sila ay upo ng 3 taon.
So it would be better na maging mas wiser tayo sa pagpili. At good evening din sa mga kaguruan ng Lagro Elementary School. Ayun. Basahin mo yung Salamat, Teacher Ana. Dalisay, may babatiin ka ba, Dalisay, pare? Hindi, basahin ko lang ulit yung message ni Kagawad Daddy para kay Ana. Ano Hello yan, nga pare? pala kay Teacher Ana. Masayang-masaya ngayon. Ay, wow. Kay Poy Flores, Teacher Ana, mahal ka namin. Salamat! At kay JR Neri, binabati ko po si Kapteo Gara. Good luck and God bless. Yes, good luck, sir. God bless. Okay, Kapepe, meron ka babatiin or any Yes, so katulad ng post ko, let there be peace on earth. yan, yun lang. Para ilang araw na lang okay na tayo. So shout out din sa tropang dulo, Down South Boys, sa LGR, tsaka yung mga kasama kong BPLK. Shout out sa inyo. Sama na rin natin yung mga tropa natin, mga new officers ng DLBA. Kaya ito ho muna ang inyong pong mga host para sa Balitang Lagro Live. Kita-kits ulit bukas at 8:30. Yun na yung huling larga natin, the Special Barangay Election Edition. Yan po. Magandang May gabi sa pahabol lahat. si Ma'am Lenlen. Oh, ano yan pare? Good night to. Di good night din. Wala si Roma. Good night to, Ma'am Lenlen. Good night. Lars, War is over. Mirit pa si Poying. Lars, war is over. Ayan. Salamat po. Kita-kits muli bukas at 8:30 po. Kapleo Gara, solid. All right. Thank you.